Unang beses na hindi lumabas ng bahay si Lander, nakahalukip-kip lamang siya sa may sofa at itinutok ang sarili sa harapan ng TV. Ako naman itong nakikinood lang rin sa kanya, ngunit siya lang naman ang natatangi kong pinapanood. Bawat pagkurap niya ay namamasid ko. Kabisado ko na rin yata ang pagbabago niya ng posisyon sa bawat paglipas ng 1 minuto. Ang paraan ng biglaang paghiga at pag-upo niya ay alam ko na rin. Siya ay nasa sofa habang ako ay nasa kama, yakap ang mga binting kanina pa nanlalamig sa lakas ng aircon. We were like so near yet so far, para siyang isang celebrity sa isang concert, habang ako yung fan na nasa VIP seat. Malapit lamang ako sa kanya, nakatanaw at pilit siyang inaabot, pero hindi ko magawang abutin, maraming kaga, maraming mas malapit pa sa kanya. Hindi niya ako kayang hajilapan kahit magtatalon-talon ako para magpakita lamang sa kanya. Kahit magsumigaw pa ako, malayo sa katotohanang marinig niya ang sigaw ko. There are so many voices out there, my thin and low voice don't do for there was much louder than mine. Kahit naman marinig niya ako, makita, at kilala ay suntok sa buwan kung bibigyan pa din niya ako ng pansin. Sa dami namin, may nag-iisang babae pa rin siyang hahagilapin at yun ang pagtutuunan niya ng pansin. Stop staring, you might fall hard, and be reminded that you'll get hurt, and hurt again and again. Ayaw mo naman siguro yun, di ba Aurelia? Biglang panukala niya at nilinggan ako. He winked at me na parang nang aasar. Hindi ako umimik, tiningnan ko lamang siya habang bumabalik sa TV ang atensyon niya. Sa bagay, mabuti na yung masaktan ka, nang maranasan mo naman, mahirap naman kung kami lang ni Dorothy ang nagigipit. This is all your fault. Kaya dapat lang na masaktan ka rin, you deserve every piece. Aurelia, muli niyang isinatinig, sa pagkakataong yun ay sa TV lamang siya nakatingin. Muli ay wala akong nagawa kundi pakinggan ang mga maktol niya tungkol sa kasalanan ko. Gusto kong pumikit lang at magtakip ng tenga, pero hindi ko ginawa, nanatili akong nakatingin sa kanya, the same position, at the same time. You know nothing. I whisper. Alam kong narinig niya iyon. Totoo naman kasi, wala siyang alam. Sa nararamdaman ko at sa mga patungkol sa akin. He didn't even bother to know. Hindi niya alam na sa lahat sa amin ako itong sobrang nasasaktan. Wala siyang alam Dapat hindi na siya magsalita. Kasi hindi din naman niya alam na lahat ng lumalabas sa bibig niya, masakit para sa akin. Ano ba ang dapat ko pang malaman maliban sa pagka-brat mo? He said chuckling. Nagsalubong ang tingin namin. Marami, Lander, siya ang unang bumawi sa titigan namin, inilingan niya ako at sinama ng tingin, he even raised his hand na parang sumusuko na sa akin. Well, I don't care, save it, brat, hindi ko mapigilan ang mapangiti kahit sa maliit na bagay na ito. Natalo ko siya, finally, for the first time, sumuko siya sa akin. Mababaw na siguro ako sa tingin ng iba dahil sa ganito kaliit na bagay ay ikinatutuwa ko na. Everything about Lander, lahat nagiging worth it sa akin. Sa tuwa ko'y agad akong tumayo at naglakad papunta sa sofa kung nasaan siya. Tinabihan ko siya kahit siya ay parang walang pakialam sa akin. Samahan mo ako bukas, statement yun at hindi tanong, gusto kong isama talaga siya bukas. I want you as the bond, kahit alam kong ayaw niya akong makasama. Pinulot niya ang remote at hininaan ang TV bago ako balingan ng tingin, his forehead gently creased. Ngumiti ako sa kanya. Go by yourself, sambit lang niya at muling nilakasan ang volume ng pinapanood niya. Hindi ako nagpatinag, hinawakan ko ang kamay niya na dahilan ng muling pagbalik ng atensyon niya sa akin. What? He asked. Kunot na kunot ang noo niya. Let's buy baby's thing, sambit ko na lalong nangunot ang noo niya sa sinabi ko. Ngumiti ako at hinawakan ang umuumbok ng tiyan ko. Napapout ako nang maalala ko, siguro naipit ko siya kanina dahil sa pagyakap ko sa binti ko. Hope she's okay. Who the hell told you that he is girl? Nagulat ako sa maktol niya. Napakurap ako at hindi naiwasang mapangiti nang maprocess ko yun. How sure he is boy? Oh God, I want a girl, and it seems na ayaw niya sa idea na yun. He wants a boy. He's my junior, Lander de la Merced Jr., sambit niya habang sa tiyan ko nakatingin.
Hindi ko na talaga mapigil ang mapangiti ng dahil dito, kung kanina ay sobrang drama ng paligid ko, ngayon gusto ko na lang magpatayo ng bar ko at doon magsaya dahil masayang masaya talaga ako ngayon. Lander, naiiyak kong bulong sa pangalan niya pero hindi iyon narinig. Halos mapatalon ako nang dumampi ang kamay niya sa tiyan ko, hinaplos-haplos niya iyon. I can see how his eyes twinkled while caressing my tummy. I can see the admiration and I know he can't wait to see his little man. Oo, tanggap ko kung lalaki man ang nasa loob ko, kahit ano naman. Babae o lalaki, basta anak ko, galing sa akin. Mamahalin ko pa rin. Lalo na at galing din ito kay Lander. Tita said, if you already own the world, she will give you the universe. Masayang tugon nito. Fuck you Destiny, your game is off, please. Okay na bakit ba umeeksena ka pa? Sana naman kahit ngayon lang, akin muna si Lander, sa amin muna siya. Matitigas yang nga yan, Lander. Pidgel ko sa kanya ng puro matitigas na laruan ang pinagpupulot niya. Matapos kasi naming bumili ng mga lampin, pampers at ng mga gamit para sa bata ay ito ang inihuli namin, ang pagbili ng mga laruan. Hindi pa man masyadong umuumbok ang tiyan ko ay heto, para kaming luko na namimili na ng kakailanganin ng baby. Marahil ay dugo pa nga lamang ang nabubuo ngunit walang pakundangan ang excitement ko sa paglabas nito. Pumulot ako ng teether at iwinagayway ito sa mukha niya. This is better. So, bakit mo pa ako isinama dito? Impit na maktol niya. Ngumiti ako kaya lalo pa siyang sinilaban ng inis. Hindi ko na lamang siya inimaikan, masigla kong pinulot ang mga nagugustuhan kong teether, ang mga larwang may tunog ay naengganyo ko ring kunin. Humiwalay sa akin si Lander ngunit hindi ko na lang yun pinansin, naaliw ako sa mga nakadisplay na larwang pambata. Hindi ko napansing natagalan pala ako sa pagpili ng mga larwang bibilhin, doon ko lamang inabala ang sarili ko na hanapin kung nasaan na si Lander. Ilang minuto akong palakad-lakad sa buong counter ngunit hindi ko pa rin ito mahagilap. Nakalabas na ako sa counter na iyon ngunit wala ni anino niya ang nakita ko. I'm starting to panic kasi baka kung saan na yun napunta. Kahit alam ko namang hindi na yun mawawala dahil sobrang tanda na niya. Ngunit hindi ko mapigil ang mag-alala. Para akong isang ina na nawawala ng anak sa loob ng malawak na mall. Lander is a big guy, nakabuntis na nga't lahat-lahat pero bakit para akong look ang naiiyak dahil hindi siya mahagilap? Pregnancy hormones. I was about to report it na nawawala ang asawa ko nang bigla itong tumawag, napahinga ako ng maluwag. Lander, where are you? God, I'm dying to find you. Kahit wala pa mang imik ay mababanaag mo na ang inis sa kaibuturan niya. Umuwi ka na lang mag-isa, nasa bahay na ako, walang emosyon nitong saad. Lumagpas ang init ng ulo ko dahil sa narinig. Habang ako nag-aalala rito dahil hindi ko siya mahagilap sa malawak at magulong lugar na ito ay hanggang kailan ako maliliw sa pagpapakaluka sa iyo, Lander. Wala akong nagawa kundi ang humingi ng tulong sa mga salesman na buhatin palabas ng mall ang mga pinamili ko. Agad akong naghanap ng masasakyan at luckily, may nakuha naman agad ako. Mabait ang nasakyan ko dahil mula sa sasakyan ay siya na ang nag-insist na ipasok pa yun hanggang sa bakana ng pintuan. Nang makaalis na ang mamang driver ay alisto kong binuksan ang pintuan. Bumungad ang malakas na tunog mula sa pinapanood ni Lander na basketball sa TV. Kung may konsensya ka pang natitira, ipasok na lang ang mga ito, baka dahil sa kalukuhan mo, magka-miscarriage pa ako, inis kong bulyo sa kanya habang pinulot ang remote ng TV at pinatay iyon. Masama akong tiningnan bago tuluyang ipasok ang mga napamili. Pagod kong hinayaan ang sarili na hayuan ng sofa. Hawak ko ang tummy ko. Binuhat mo lahat ng yun? He suddenly asked na sandali ring nagpamulat sa papikit na mata ko. Hindi ko siya sinagot, tinitigan ko lang ang blankong titig niya. You're pregnant, anak ko yang nasa sinapupunan mo at wala kang karapatang pabayaan ito. Paano kung may mangyaring masama sa anak ko? I'll kill you, Aurelia. Tumayo ako patalikod sa kanya at nagsimula ng maglakad paakyat ng kwarto. Ngunit bago pa man ako makahakbang sa unang baitang ng hagdan ay naramdaman ko na ang kamay niya sa braso ko. Marahas ang pagkakahawak niya roon. That child is the reason why I'm still keeping you.
Kung may mangyaring masama sa anak ko, mapapatay kita, muli ay pagbabante niya. Hinarap ko siya at mariing nginitian kahit nanginginig ang aking mga labi. Itago mo pa rin ako, yumahistro ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha niya na ikinatawa ko. Nangunot ang noo niya dahil sa biglaang pagtawa ko. Don't joke around, tinapak ko ang pisngi niya ng paglalamang na agad din naman niyang iniwalis. Ingatan mo ang anak ko, madidiin niyang sabi bago ako tinalikuran. Kagat labi kong tinanaw ang likuran niya at napapatango na lamang, ang bigat-bigat na sa dibdib. Lander, alagaan katulad ng hiling mo sa akin, Lander, sana. Tulungan mo ako. Natigil siya sa paglalakad at napalingon siya sa akin, nginitian ko siya ng pagkatamis-tamis. Tulungan mo akong alagaan siya, sambit ko pa na nagpataas ng parehong kilay niya. Kaya kung ay panga ko na aalagaan ko 100% ang anak ko dahil wala pa man ay lubos na ang pagmamahal ko rito. Ngunit sa lahat ay importante rin ang pag-aalaga mo, Lander. Nagsisimula na ang hormones ko bilang buntis, sabi ng doktor ko ay may SLAN daw ako kaya kailangan ng matibay na suporta ng asawa ko. There's a big chance that if I got in trouble, baka magka-miscarriage. I can't promise, gumalaw ang panga niya at kumibot-kibot ang mga labi niya. Alam mong hindi ko kakayanin ang isang araw na kasama ka, Aurelia. Tumango ako. You did, agap kong sagot. Ngumisi siya at nagpatianod sa sofa na nasa likuran niya. Hinaplos-haplos ang sentido habang matiim na nakatingin sa akin. Kung ganun, kung gusto mo talagang ingatan kita, subukan mong alagaan ang anak ko nang walang tulong ko. Mabigat man ay alam kong wala akong magagawa upang mabago ang isip niya. He'll rather see his child in death than to take good care of me. Napakasama niya. Wala siyang kasing sama. Bakit niya idinadamay ang anak namin sa galit niya sa akin? Puro na lang si Dorothy. Kapag si Dorothy ang nasa sitwasyon kahit hindi malala, sobrang nag-aalala na siya. Inaalagaan niya ito kahit normal naman ang lahat sa kanya. But when it comes to me, pati bata na dugot laman niya ay itinatakwil niya. He swores. Huwag mo akong isuko sa'yo, Lander. Humikab ako at tamad na ginusot ang mata. Nadagdagan na naman ang araw na kasama siya. Napangiti ako, hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang tagpo ng umaga na ganito. Yung madyay gising akong alam kong nasa paligid ko lamang siya. Yung magmumulat ako ng mata na nasa tabi ko siya. Mula nang ikasal kami, tabi na talaga kaming matulog. Ngunit sa kasamaang palad ni tingnan ako ay hindi niya magawa. Lagi siyang nakatalikod sa akin. Napapabuntong hininga na lamang ako. Ngunit kahit ganoon ay nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi niya tinakasan ang responsibilidad niya sa akin. Nag-ayos ako bago lumabas ng kwarto, narinig mula dito ang tawanan sa sala. Si Lander ay sigaw lang ng sigaw sa kanila, inaasar na naman siguro nila ang pike na iyon. Pagbaba ko ng hagdan ay natahimik sila, pare-parehong napalingon sa gawi ko. Tinaasan ko lamang sila ng kilay nang may pagtatanong. Nakangiting lumapit sa akin si Maymay, habang sina Ophel at Zed ay nakahakukip-kip sa malaking sofa, kasama si Lander. Punta tayong bakasyon. Nakita ko ang pagtiimbagang ni Lander at agad akong tinitigan ng masama na waring sinasabi niyang huwag akong pumayag. Ngumiti ako kay Maymay at tumango. Okay, I want to unwind na rin. Ka-stress palang magbuntis. Aurelia, patayong maktol agad ni Lander. Nginitian ko lamang siya. Tingin niya ba talaga masisindek niya ako sa mga nakakamatay na titig niya at nakakabinging sigaw niya? Sanay na ako sa iyo, Lander. Dapat ay alam mo na ring hindi mo na ako kayang sindakan. Ikakasal na rin pala si Ernan, singit na balita ni Ophel. Lahat kami ay natahimik. Wala kaming kaalam-alam na may girlfriend o natitipuhan ang isang yun. Ano yun? Nag-migrate lang ng Japan, ikakasal na. Sa lahat ng matino sa matino ay siya ang pinaka. Si Ophel nga sana dapat ang may kasal na para naman matigil na ang pagiging fuckboy niya. Who's the lucky girl? Agap kong tanong, sa kanilang apat kasi, si Ernan ang pinaka-ideal man, si Lander kasi playboy din bago pa man talaga niya makilala si Dorothy. Iyon ang hindi na umiimik, nangangagat yan at ang pinakamalala talaga sa kanila ay itong si Ophel, pati nga si Maymay, nilalandi niyan.
Arranged marriage daw, sagot naman ni Zid na napapailing, narinig ko ang pagsinghap ni Lander sa tabi nito. May curse ba tayo sa marriage? Seryoso nitong tanong kina Zid at Ophel. Ito naman, para namang ang pangit ng marriage life mo. Wake up bro, pinagpala ka kaya? Nakangiting saad ni Ophel, tinatapik niya ang balikat ni Lander habang nakangiting nakatingin sa akin. Ngumiti rin ako sa kanya at tinanguan. Kailan daw ang kasal ni Ernan? Pag-iiba ko ng topic. Kibit balikat na natatawa si Ophel, samandal ito sa malapad na sofa na dahilan ng pagsiksika nilang tatlo ni Zid at Lander doon. Gusto ni Ernan, tapusin niya daw muna ang project niya sa Japan. The girl want a beach wedding. Napangiti ako. Iniisip ko pa lang ay magiging ideal na ang wedding na iyon. Sana makapanganak na ako sa mga panahong iyon para maka-attend ako. Sabi rin niya, manganak ka raw muna, hindi daw siya papayag na di kayo pumunta ni Lander. Sure ba talagang arranged marriage yan? Natatawang saad ni Zid na dinugtungan naman ni Ophel. Pinaghahandaan Tumayo ako upang paghandaan sila ng makakain, nahagip ko ang tingin ni Maymay sa akin, katabi ko siya ngunit hindi ko nabanaag kanina ang mga mapagtanong at mapagmasid niyang titig sa akin. Ano na naman ang trip nito? Impit akong natawa at tinapak ang balikat niya bago tumayo at pumanhik sa kusina. Sinundan naman ako ng loka-loka, naiwan sa sala ang tatlong lalaki na napunta na sa basketball ang kwentuhan, mamaya niyan, mga babae na. Siniko ako ni Maymay habang naghahanap ng pwedeng ihain sa kanila, kunot-noo ko siyang binalingan. Ano, asak ko bago magpatuloy sa ginagawa, parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi-sabi. Tinihil ko muna ang ginagawa ko at hinarap siya, katapat ang lukot niyang mukha ay tinapatan ko yun ng ngisi na mapang-asar, may problema yata ang loka. May problema ba? Don't tell me na buntis ka ni Zid? Kunwari gulat na gulat kong sambit kahit alam ko at alam ng lahat na malabo yung mangyari, Zid and Maymay, no, parang inkests na yun oy. Yaks, kadiri ka Aurelia, bakas sa mukha niya ang pandidiri mula sa aking sinabi, napailing ako. Sabi na nga ba, ganito ang magiging reaksyon nito. Magkapatid na ang turing ng bawat isa sa amin, ang sitwasyon na mayroon kami ni Dorothy at Lander ay iba sa kanila ni Zid at Ophel, kaya ang pamamaraang iyon ang lagi kong pang-aasar kay Maymay. Ano nga at mukhang malalim ang iniisip mo dyan? Sandali ay natigilan siya at tumingin sa tatlong lalaki na nagkakasiyahan na sa sala. Ako rin ay napalingon sa gawin nila. Napangiti ako ng matano ang masayang tanawin na binubuo nila. Mula pa nang ikasal kami ni Lander ay ngayon lang siya nakasamang muli ni Zid at Ophel, ngayon lang rin siya nakisalamuha sa kanila. Masyado siyang abala kay Dorothy noong nakaraan at hindi na niya napagtutuunan ng pansin ang mga kaibigan niya. Tanggap kong may galit siya sa akin at nihawakan ay hindi niya yun kayang gawin, ngunit kung pati ang mga kaibigan niya ay ganoon niya kong tratuhin at ang dahilan ay ako, masakit yun para sa akin. Mahalaga si Landef para kina Zid, Ophel at Maymay, higit pa sa halaga ko sa kanila ay sobra-sobra ang kanya. Napabuntong hininga ko nang maramdaman ang paghila ni Maymay sa manggas ng suot kong malaking t-shirt. Kilala mo ba kung sino ang mapapangasawa ni Ernan? Seryoso nitong saad. So ito nga ang gusto niyang sabihin. Marahil ay nakakagulat malaman kung sino ang babaeng pakakasalan ng aming kaibigan, kung kaya't ganito na lang ang reaksyon ni Maymay. Buong atensyon kong itinutok ang sarili kay Maymay, napapailing niya akong nilinggan bago magpatuloy sa sasabihin. Si Dorothy, no, rinig kong sigaw ni Lander mula sa sala. Malakas ang sigaw na yun dahil rinig na rinig hanggang dito sa kwarto. Nakarinig na ako ng nagbabasag na gamit. May pag-aalala akong tumayo at tumakbo upang silipin ang nangyayari sa sala. Isang galit na leon ang aking nakikita mula roon. Para siyang animal na hindi nagpapapigil sa galit. Bakit? Alisto akong bumaba ng hagdan at agad na pumulupot sa kanya upang pigilan siya sa patuloy na pagsira ng mga gamit namin. Lander, ano ba? Impit akong napadaing nang malakas niya akong itulak, tumama ang tagiliran ko sa kahoy na mesa, damaloy ang kirot mula sa tiyan pababa ng binti ko. Kasalanan mo ang lahat, sigaw niya sa akin, ngunit worry wala akong narinig. Namuo ang mga luha ko habang dinadamdam ang kirot na nararamdaman ko, nanginginig kong hinawakan ang kumpol ng dugo mula sa binti ko.
Ako lang ang pwedeng pakasalan ni Dorothy, frustrated na sigaw muli ni Lander, ang kirot at sakit na nararamdaman ko ay biglang nawala, ang namumuong luha ay biglang umatras, pinilit kong tumayo upang harapin siya. Alam kong alam na niya na ikakasal si Dorothy kay Ernan, iyon ang dahilan ng pagwawala niya. This is all your fault. Sigaw muli niya sa akin at agad na sinampal. Muli ay natamba ako. Doon na bumuhos ang mga luha ko. Kasabay ng panginginig ng buong katawan ko ay ang patuloy na pag-agos ng dugo sa binti ko. Ang anak ko. Baby ko, hagulgol ko habang nanginginig na pinagmamasdan ang dugo na lumalabas sa akin, no, hindi pwedeng mamatay ang anak ko. Iiling-iling akong nagsusumigaw habang walang magawa, gustong-gusto kong magtatakbo upang humingi ng tulong pero wala akong lakas, nanginginig sa sakit ang buong katawan ko. Anak ko, baby ko, paulit-ulit kong sambit sa pagitan ng pag-iyak. Nanghihina ang buong katawan ko. At mula pa ngayon, sinisisi ko na ang sarili ko. Marami akong pwedeng gawin upang mabuhay ang anak ko pero ang hina-hina ko para gawin ang mga iyon. Wala akong kwentang ina. Pagmulat ko ay mukha ni Mama ang agad na bumungad sa akin, agad kong hinaplos ang aking tiyan at nagpumilit na tumayo. Anak, agap sa akin ni Mama. Mama, how's my baby? Naiiyak na namang tanong ko. Anak, muli ay saad niya. Hinaplos niya ang nakaharang kong buhok. Nakita ko ang pag-aalinlangan na pagtingin ng aking ina. Namuo ang malat na kaba sa aking kaibuturan at muling naluluha. Hey, bakit anak, nananaginip ka ba? Agap na tanong nito nang maaninagan ang paghahanda ko ng magwala. Nananaginip. Agad kong nilaybot ng tingin ang kwartong kinalulugaran ko. Sa pakiwori ng unang tingin ay alam mo na agad na hindi ito ospital o klinika. Nagbuga ako ng malalim na buntong hininga nang maprosesong nasa bahay ako ni na Mama at nandito ako ngayon sa kinamulatan kong kwarto. Diyos ko, panaginip lamang nga ang naganap na trahedyang iyon, hindi ba? Panaginip lang, isa iyong masamang panaginip na kung hindi ako pinalad magising ay nagdulot sa akin ng pagkabangungot. Anak, ano ang napaginipan mo? Mukhang masama ang paggising mo. Haplos ni Mama sa aking mukha. Napangiti ako. Namimiss ko ang mga paglalamang na ganito ni Mama. Kinalma ko ang sarili ko at pilit na inaalala kung bakit ako nakarating sa bahay namin. Nawala daw ang baby ko Mama. Naiiyak kong pagsumbong. Agad lumahistro ang awa sa mga mata ng aking ina. Mukhang alam na niya kanina pa kung ano ang napaginipan ko ngunit nag-alangan siya at kusa akong tinanong upang siguraduhin. Ngumiti ito at hinalikan ako sa noo. Don't overthink anak, mukhang stress ka masyado sa pagbubuntis mo at kung ano-ano na lang ang napapanaginipan mo. Ingatan mo ang sarili mo, Aurelia. Nung dumating ka dito ay nahimatay ka rin at bumungad ang kung ano-anong panaginip sa'yo. Anak, alalahanin mong mislan kang magbuntis. Kung may inaalala ka mang problema, isantabi mo na lang muna. Makakasama iyan sa anak at sa sarili mo. Umupo ako upang makaharap siya ng husto. Wala akong magawa kundi ang tumango sa mga itinuran niya. Mas makakabuti yatang dam ito muna kayo nilanded upang maalagaan ka ng maayos. Pareho kayong bago lang sa ganitong sitwasyon, kakakasal nyo lang at wala pa kayong alam masyado sa buhay mag-asawa, hindi pa magandang magsarili kayo. Sa nakikita ko ngayon ay hindi ka rin niya masiyadong naaalagaan. Agad akong umiling kay Mama. Hindi kami maaaring tumira kasama sina Mama, masyadong malupit sa akin si Lander. Hindi yun maatim ang magpanggap na okay kami sa harap ng aming mga magulang. Noong ikinasal nga kami ay suntok sa buwan kung magagawa niya akong lambingin sa harap nila. At baka lalo lang siyang menas sa akin kung papayag ako sa gusto ni Mama. Kaya na namin ito Mama, hindi kami matutoto kung hindi kami susubok. Kailangan naming matutong magsarili ni Lander para naman sa ganoon ay maiwasan na naming umasa sa inyo. Bumubuo na po kami ng pamilya. Mama, hindi maganda kung aasa pa kami sa inyo. Inaalagaan naman ako ng husto ni Lander, kaya wag na po kayong mag-alala. Hindi pa rin mawala-wala sa isip ko ang napaginipan ko kani-kanina lang. Diyos ko, hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling magkakatotoo iyon. Higit sa pagmamahal ko sa mga magulang ko at kay Lander. Ang sanggol sa sinapupunan ko ay higit na nakakalamang roon. Mahal na mahal ko ang anak ko, wala pa man siya sa mundo.
At kalahati ng mundo kong iyon ang mawawasak kapag nawala ko siya. Siya rin ang Kat-Anji tanging humahawak sa relasyon namin ni Lander na kahit ihip ng hangin ay kayang matibag. Hindi ko kakayanin kapag nawala ito sa akin. Madam, narito na po si Sir Lander, rinig kong sambit ng katulong mula sa labas. Pinapasok agad siya ni Mama upang makausap ng maayos, inutusan itong papuntahin rito sa kwartong kinaroroonan ko si Lander. At pagkatapos ay agad itong nagpaalam sa akin, umalis siya kasama ang katulong. Ilang sandali lang ay bumukas muli ang pintuhan lulan si Lander, agad nangunot ang gwapo niyang mukha nang makita ko. Nahimatay ka raw, hindi iyon pagtatanong kundi isang lathala, pinilit kong ngumiti sa kabila ng mga naglalaro sa isipan ko, ang naging panaginip ko at ang kasalang Dorothy at Ernan, maging ang pagpapatira sa amin rito ni na Mama. Mag-ingat ka kasi. Inis nitong tura nang maupo siya sa tabi ko, nagulat ako nang ilapat niya ang likod ng palad niya sa noo ko. Punong-puno ka ng pawis, malakas naman ang aircon, may masakit ba sa'yo? Umiyak ka ba? Tanong muli niya nang maaninag yata ang mga namuong luha ko. Nanaginip kasi ako, sagot ko habang inaalalang muli ang masamang panaginip ko, nanginginig ang mga labi ko habang tumititig sa kanya. Lander, nawala daw ang anak ko. Nakunan daw ako, para akong batang nagsusumbong sa ama na katatapos lang pinalo ng sariling ina. Agad namuo ang pag-aalala sa mukha ni Lander nang marinig ang sinabi ko. Walang pag-alinlangan niya akong kinabig papalapit sa kanya at ikinulong sa bisig niya. Hindi ko alam kung bakit nagbukas ang pintuan ng pag-asa sa akin. Ito ang unang pagkakataon na yakapin niya ako. Nothing will happen to our baby, okay? Bulong niya sa akin, napahagulgol ako hindi dahil sa kabang dulot ng panaginip ko, kundi dahil sa lamang ng boses ni Lander habang inaalo ako. Hinalikan niya ang ibabaw ng ulo ko. Naniniwala ako sa iyo, you promised to protect him, right? Alam kong hinding-hindi mo siya pababayaan, Aurelia, muli ay saad niya. Sa pagkakataong iyon ay agad akong nakalma. God, paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol kina Ernan at Dorothy kung ganitong ang bait-bait niya sa akin ngayon? Ayokong sirain ang nasimulan niyang lamang sa akin. Ayoko nang tapusin ang ganitong traito niya sa akin.